Uy, alimango laki! Ala kalaki! Nakalaki. Ala! Ako nga pala si Dio at ito ang aking asawa. Sa ngayon, nasa probinsya siya dahil napag-usapan namin na dun siya manganganak. Ito nga pala yung munting lugar namin sa isla dito sa Mindoro. Di bali dito kami tumatambay. Napakapayapa dito. Ito rin yung kubo namin na tinutulugan minsan. Dahil nga matagal siyang namalagi dito sa Maynila, na-miss niya ang lugar na to. At napag-isip-isip niya na rin maglakad-lakad dito dahil maganda ang hangin at sikat ng araw sa isla. Ito nga po pala yung isang kubo pa ni tatay at saka yung fish cage. Dito nga rin pala sila kumukuha ng pangkabuhayan minsan dahil sa mga isda. At dahil tapos na nilang linisin yung kubo, nagyakag na nga sila dito para maglakad-lakad sa may gilid ng dagat at para magpainit na rin. Kayo ba? Saan kayo madalas nagtatambay nung buntis pa kayo o buntis pa yung asawa nyo? I-share nyo naman, i-comment nyo sa baba ng video natin sa may comment box. At kung nagustuhan nyo yung video natin, please like and subscribe na rin. Napakaganda nga daw ng sikat ng araw ngayon at napakababa pa ng tubig ng dagat. Kaya naisip-isipan nga nilang tumagal pa sa paglalakad dito. Naisipan nga rin nila na kumuha pa ng mga shell paglilibangan habang naglalakad. Napakalinaw din ng tubig dito. Kasama rin pala namin ang aming lola na si Lola Pangging. Di bali siya nga rin ang tumitingin sa asawa ko. Masarap din magtampisaw at maglakad at maghanap ng shell dito sa dagat habang umaga. Di bali ito nga pala yung nakuha nila. Ano ang tawag sa inyo yan guys? Paki-comment naman sa comment box natin. Kung kanina nga inabangan nila ang pagsikat ng araw, nagtampisaw, nagpainit, naglakad-lakad. Ngayon naman, inaabangan nila ang paglubog ng araw dito sa harapan ng isla. Dibali ganito nga guys kaganda ang paglubog ng araw dito. Napakaganda rin tumambay muna dito habang lumulubog ang araw. Sa ngayon, dito sila nakatambay sa may kubo, katabi ng fish cage. Di bali dito rin nga pala sila guys, magpapalipas ng gabi. Ang gamit niya din palang ilaw dito ay solar. Napakaganda ng hangin dito, sariwang sariwa, mapayapa. Di bali ito nga rin guys, yung ulam nila ngayong gabi. Ako si Dio at ito ang ganap sa probinsya ng asawa ko. Di bali nga maaga pa lang bumangon na raw ang asawa ko at si nanay para igayak yung mga nahuling isda ni tatay nung madaling araw. Dito nga makikita niya na may blue crabs, may bugaong, hindi ko alam kung ano pa yung ibang isda dyan. Ito nga pala yung kapuning at saka malakapas daw. May nahuli din sila guys na maraming hipon. Di bali nga hindi na ibebenta to ni nanay sa palengke. May naisip kasi ang asawa kong luto nito. At ito ang magiging ulam nila mamaya. Hiniwa-hiwalay na nga ni nanay yung mga unang huli ni tatay dito. Kasi yung iba dito ay papang-uulam din mamaya at yung iba naman ay ibebenta rin. Dito meron niyang banak at di ko alam yung iba. Pero sabi ng asawa ko, siliw yung iba.
I-comment nyo naman guys kung anong isda yung nakikita nyo dyan. Comment nyo sa comment section natin. At kung interesado kayo sa video natin, i-like nyo na rin guys and subscribe. Dito nga, napili na ni nanay yung mga uulamin. Di bali ito yung ikalawang huli ni tatay. Ito na yung puro blue crabs. Yan yung idadalhin na rin sa palengke para ibenta. Ayan nga guys, di ba napili na ni nanay yung ulamin nila at saka yung lulutuin ni asawa, no? Yun, di ba nga dito guys, na mekos-mekos na guys ni asawa yung hipon dito. So, hindi din natin nakita kung ano bang pinagmemekos-mekos niya. Malaman na natin namaya. So, di ba, kadalasan lang naman dyan yung harina, asin, yan, itlog, tsaka magic sarap. Bali niya, nagpakulo na dito si asawa ng mantika sa kawali. Yan, nilagay niya yung minekos-mekos yung hipon. So, tantiameter naman no guys, kasi nakaputsara naman eh. Yan. Ito, makikita natin kung gaano kagaling magluto guys yung asawa ko. Yan o, sa kitang-kita naman guys, sa pagpisil po lang guys yung nung piniprito niya. Yan. Di ba guys, sa probinsya, ang ginagamit pala dito ng kalan is yung diuling. Kaya guys, binaligtad na. Yun. Baligtad. Talagang babaligtad, pati kawari rin. Mga chef boy negro to guys. Yan. Talagang parang professional talaga guys. So, hintayin lang natin ito mag-golden brown guys, no? Yan. So, mukha naman guys, masarap. At yan nga guys, medyo golden brown na siya. Hinain-hinain ni asawa. Oh, mukhang masarap ah. Parang burger patty ang dating. So, yan. At ito nga po, yung mga minekos-mekos na asawa ko kaninang hipon. Yan, perfect ang kulay, golden brown. Mukhang masarap naman. Titingnan natin yan mamaya guys, kasi may niluluto pa siya ulit dito guys, yan. Ito yung isda na pang-ulam ulit. Yan. So, perfect din ang pagkakaluto. Yung golden brown din. Yung sarap guys ng ulam nila. At ito na guys, the moment of truth. Yan, hinati niya. Yan, di ba nag-chat siya guys kanina. Sobrang sarap nga daw guys yung luto niya. Magandang umaga. Di bali dito nga pala ulit natulog ang asawa ko sa isla. Kagigising niya nga lang at nakita niya si nanay at si lola na naglilinis na sa harapan. Hinihintay nga rin pala nila ang pag-uwi ni tatay. A few moments later. Tara, samahan niyo kami ng aking asawa na ipasyal uli kayo dito sa aming munting isla. Kasama na rin ang aming munting anghel. Di bali nga sa puntong ito, tinatanggal na ni nanay yung mga nahuli nitong lambat. At dumating na nga rin si tatay dito. Okay, yun yung huli nyo. May mga nakagat kumaya. Anong huli niya, tay? Makidawa pa. Oh, lumango. Send ko kay Nix. Uy, alimango laki! Laki! Nakalaki. Dawa. Ay, mabibenta yan, tay? Benta, bili. Kaso isa na lang sipit. Mababa ng presyo niya. Ulam na lang. Ulam na lang. Benta na lang gold. Mahal yan gold. Tablet. Hindi mo makabili tablet yan. Hindi tugol gasolina gol. Wala tayo gasolina. Magkano rin ganyan, ay? 200? 50 lang. 150? 150, 1,000 Pero kung kayo binandog sana po. kung buo. Pero kung hindi siguro ganyan yan, baka mga 300 din yan eh. 200 lang kinakuha pagpayat. Puro bago na. Mataba siya. Ay, babae, lalaki, no? Kalaki! Yo, isang Kita tayo malaki, akin maliit. Kalimasag ni mother.
Opo. Ay, yung ano mo. Oh, may sugpo. Aga talon-talon, oh. Aray! Wow, sarap. Sino? Si Chacha. Paringa si Lola ng apoy para mawala ang niknik. Kung mapapansin niyo po dito is may ginagawang bangka si tatay, no? So, shoutout nga pala kay Sir Francisco Imperial sa pag-sponsor nung bangkang ginagawa ni tatay. Di bale, ito nga pala yung mga nahuli na lahat ni tatay doon sa lambat, yung tinatanggal kanina ni nanay. So, may alimango, alimasag, iba't ibang isda. So, comment nyo naman guys kung anong isda yung nakikita nyo dyan. So, ito na guys, tapos na raw sila maglinis nung palibot ng kubo. Natanggal na nila yung mga isda doon sa lambat. So, nag-iaya na rin yung mga bata guys na pumunta na doon sa tabing dagat. Di ba, maglalakad-lakad nga sila doon. Tapos, magpapainit na rin doon sila guys sa pagsikat na rin ng araw. So, maganda kasi guys sa buntis yun. So, kaya pinapayawan ko din minsan si asawa na kung kakayanin niya talaga, pumunta siya lagi ng isla. So, kung makikita nyo guys, yung mga dinadaanan namin dito, panay, ano yan, ang tawag daw dyan guys is aroma. So, medyo ingat-ingat lang dyan pag naka-encounter kayo, makikita nyo. Panay tinik guys yung sanga nyan. Napakasakit talaga pag naapakan nyo dyan guys. Kaya minsan sila lola, sila nanay, lahat ng mga dinadaanan dyan buhangin, talagang inuhukay nila yan para matanggal yung mga tinik ng aroma guys. So, ayun na, malapit na sila doon sa mismong dagat. Yan, tanaw na. So, naranasan nyo ba yun guys, yung pagkapunta nyo sa dagat, yung talagang mararamdaman nyo yung simoy ng hangin na medyo malamig-lamig, tapos pagsikat naman ng araw, mainit-init. So, yun, napakasarap talaga sa pakaramdam nun. Kaya tingin ko perfect talaga yung guys sa mga nagdadalang tao o nagbubuntis guys. So, perfect siya kay asawa. So, ayun na guys, napakaganda ng dagat talaga. Yan, pati yung dalawang bata, kita nyo naman. So, parang enjoy na enjoy din sila talaga maglakad. Saka, doon kasi kami guys na, nag-i-stay doon pa sa may kabila. Yun, yung mismo na yun, sa may dulo. Yun yung bayan ng San Jose Occidental Mindoro. So, di ba, itong isla na to ay Isinauga. Hiwalay talaga siya doon sa mismong bayan. Yan, enjoy na enjoy guys, yung mga bata. So ayun nga guys, enjoy na enjoy yung dalawang bata ron, no, sa paglalakad, no. So habang si asawa naman, ini-enjoy niya rin yung paglalakad ngayon. So kasama niya si baby, iniimas-imas niya, ini-enjoy niya yung pinong buhangin at saka yung malinis na tubig. So si baby nga pala is 19 weeks na ngayon. So malaki-laki na rin siya guys. So ginawa pala namin tong content na to guys, para na rin ma-monitor namin yung paglaki ni baby. At saka siguro someday ma-appreciate niya o makita niya yung mga ginagawa namin nung nasa tiyan pa lang siya ng mama niya, ganon. So kasi minsan guys, magandang balikan niya talaga yung mga memories kung paano ba yung nangyari. So yun guys. So kung nagustuhan nyo guys yung content namin ngayon, pwede pa like naman, tsaka pa subscribe na rin. Tsaka iwan na rin kayo guys ng comment sa comment box natin. Di bali, pauwi na pala dito guys si asawa. Nakita nila si Tito Celso. So si Tito Celso pala is kapatid ni Tatay MP. So si Tatay. So shoutout nga pala sa Team Emperanza. Yan. So ayun nga pala si Tito Celso yung sa bangka na yan. So pupuntahan muna nila, titignan muna nila kung ano ba yung mangyayari. Ang laki! Grabe! Ang laki lang lang. Buhay pa oh. Ang piraso lang. Si Uncle. Grabe! At yan nga guys, nagpaalam na sila asawa kay Tito Celso, no? So baka daw kasi may bigay ni Tito Celso yung isla sa kanila. Na joke lang guys.
So, Diwali pambenta nga pala ni Tito Celso din yun. Baka mahal din yun sa palengke o kaya doon sa nagbabag sa kanila. I-comment nyo naman guys kung ano isda yung nahuli ni Tito Celso, no? So, ang laki kasi ng isda na yun eh. So, i-comment nyo sa comment box natin. Dito nga guys, pauwi na sila asawa kasi nga medyo mainit na. Yan, so enjoy naman sila guys sa paglalakad. At yun lang sa video na to. So, salamat sa pala sa mga nanonood. Magandang umaga. Ito nga pala ang aking mag-ina at 5 months na si baby sa tiyan niya. At dahil December na araw, naisipan ng asawa ko na mag-ayos-ayos muna sa bahay at saka sa kwarto niya. Kasi hindi na nga raw ito nalilinisan. May joke lang guys. Di bali halos 5 months na kasi sa tiyan niya si baby. At iba na nga ang pakiramdam niya dito. Kadalasan daw, parang inaantok siya lagi at tinatamad. Noong mga nakaraang buwan kasi, hindi ko muna siya pinagtatrabaho guys at saka hindi ko siya pinapakilos gaano sa bahay. Kasi nga, bago pa lang nabubuo si baby nun at pinapakapit pa namin. Bali nga critical pa guys yung buwan na yan. Sa inyo ba guys, naranasan din ba ng asawa nyo yung laging tinatamad at laging nagugutom? I-comment nyo naman sa comment box natin. Hinihintay nga rin pala ni asawa ngayon sila tatay galing laot. Dahil sigurado marami itong nahuling isda. So shoutout nga pala sa Team Emperanza sa pangunguna ni Miss Kat. So kung gusto nyo tong video ngayon, pa-like na at pa-subscribe na rin guys. At di bali nga sa sitwasyon nito, pagkatapos maglinis ang asawa ko, nakaramdam na naman siya guys ng gutom. Kaya nagluto siya ng champurado. Ayan. A few moments later. Oh, dami! Wow! Amazing! Amazing! Oh, ang dami guys. Sarap. So, kitang sarap yan. Yee, daming huli. Daming huli lang. Oh, isang balde. Ayan nga guys, ang laki ng huling alimango nila tatay. Halos isang dangkal. So madaming nahuhuli dito sila tatay, alimasag, alimango talaga. Mayaman pa talaga yung dagat nila dito. So ayan na nga at natatakam na naman dyan si asawa guys. Kasi paborito niya talaga yung kitang guys. Yan lagi ang pinapaluto niya lalo pag nandun kami sa probinsya. Sa probinsya niyo ba guys, may mga ganyan din bang karaming mga isda? So, comment nyo naman yung mga iba't ibang isda sa inyo, pati yung mga nakikita nyo dyan. Ngayon nga, pinagpipilian na nila dyan yung mga ibebenta sa palengke, tapos yung uulamin o lulutuin mamaya tanghalian tsaka hapunan. So, ganyan guys, kasariwa yung mga ulam lagi, araw-araw na dala nila tatay. So, maganda rin siya guys sa nagbubuntis. Daming huli, biyaya. May iba? At hanggang dito muna guys ang video natin. Kung nagustuhan nyo guys, pa-like na rin, share, at subscribe.